Hindi naman masama mga ka-aspiring kung susubukan natin yung technique na nakikita natin sa iba. Katulad na lang dito sa ginagawa natin ngayon. Actually, pwede ko naman talaga siyang i-clipper overcomb na agad para mas madali. Pero bakit ko pa inipit-ipit? Kung tatanggalin ko lang din naman lahat. Yun din ang rason kung bakit sinusubukan ko yung technique na to para malaman ko kung bakit wala namang masama kung susubukan ko. At ano nga ba yung purpose nito? Dahil na-experience ko na siya, mas nauunawaan ko na kung bakit. Ang isa sa mga nakikita kong rason kung bakit iniipit-ipit muna yung buhok bago gupitin totally. Unang-una sa lahat, para mas maganda yung flow. Mas precise yung gupit, mas control mo yung iiwan mong haba. At maganda yung pagkakakonek-connect ng mga buhok. Maganda rin yung layering na nagagawa. Kasi pag cliniper overcomb mo yan, automatic, hindi ka na gagamit ng malaking gunting para gupitin ulit yung mga excess dahil wala nang excess yun. Kapag cliniper overcomb na natin yan, ay tuloy-tuloy na yan. Wala na tayong paplangkitahan pa or mababawasan na natin ang trabaho sa pamamagitan ng hindi paggamit ng malaking gunting. Pero syempre, nadagdagan rin natin yung trabaho dahil sa mga ipit-ipit na ginawa natin. Kaya halos pareho lang. Kung papapiliin ako mga ka-aspiring, ano ba yung okay sa akin technique, rekta na or ipit-ipit pa? Para sa akin, pareho. Dahil lang ipit-ipit mga ka-aspiring, nag-work lang yon sa mahabang buhok or yung precision cutting na tinatawag. Pero kung maikli yung buhok ng kliyenteng ginugupitan mo, hindi mo naman kaya gawin yun. Ibig sabihin, depende sa sitwasyon. Pero mas madali kasi kapag marunong ka ng ipit-ipit kapag long hair yung ginugupitan mo. Lalong-lalo na kapag sanay ka na. Syempre, hindi ka pa sanay. Kunyari, tinatry mo yung ganyan, kaya nahihirapan ka pa. Pero pag nasanay ka na, madali na lang sa'yo yan. Actually, hindi naman ako talaga masyado marunong sa ipit-ipit. Siguro may knowledge naman ako, pero sakto lang. Gusto ko lang din talaga ma-experience kung paano ginagawa yung gano'n at bakit. Since na-find out ko na kung bakit, pwede na akong bumalik sa dati kong procedure kung hindi ako naging komportable sa ipit-ipit, diba? Pero kasi malay mo, doon ka pala mas naging komportable. So, possible na yun na yung maging formula mo or yun na yung maging signature na process mo sa haircut. Actually, ako mas kabisado ko yung clipper overcomb, scissor overcomb technique. Isa din ako sa mga barberong ayaw ng matagal na process dahil maraming nag-aantay na kliyente at naghahabol ako sa oras ng schedule ko. Kaya gumagawa ako ng way para mas maging mabilis yung gupit. Pero itong ginawa ko ngayon, choice ko lang na gawin yan dahil wala namang kasunod si tropa. Kaya kasama na rin ang pag-aaral sa ipit-ipit. Hindi na para pa bumili ka ng mannequin head para aralin yung mga makabagong technique. Kaya kapag may pagkakataon ka ka-aspiring, itry mo sa mga mahahabang buhok na kliyenteng magugupitan mo. Wala namang masama kung susubukan natin mga ka-aspiring. Sa pamamagitan nun, madadagdagan yung knowledge natin at possible na tumaas ang demand natin as a barber. Ibig sabihin, pwede tayong mag-price increase or lumipat sa mga middle class or high-end na barbershop. Sa pamamagitan nun, mas nababayaran yung skill mo ng sakto. Kung sa upper middle class ka, kunyari, mamamasukan, baka 10 ulo ka lang ka-aspiring, may 2,000 ka na. Kung gumugupit ka ng 45 minutes to 1 hour, papaldo ka na dun. Kaya sa middle class or sa high-end na barbershop, hindi na nagmamatter kung gaano ka katagal gumupit kasi nababayaran ng tama. Tsaka kung kapwa namin kayo barbero, huwag niyong ibababa yung demand nyo as a barber. Katulad na lang ng mga barbero na sinasabi na ang mamahal ng gupit ng iba. Dito sa amin, 100 pesos lang. Tapos sa inyo, 500 pesos, 1,000 pesos. Dapat natutuwa tayo mga ka-aspiring dahil may mga barberong tinataas ang demand ng mga barbero. Hindi lang tayo barbero mga pare. Arts ang ginagawa natin, pero buhok. Kasi gumagawa tayo ng obra. Magtulungan tayo paangat mga ka-aspiring. Huwag tayong maghilaan pababa. Alam nyo ba na isa ang Pilipinas sa may pinakamababang value pagdating sa gupit? Pinakamurang haircut. Natutuwa ba kayo doon mga ka-aspiring? Hindi nyo ba alam na bago ka maging barbero sa ibang bansa ay para kang nag-aaral ng piloto dito sa Pilipinas? Dahil sa kanila, binabayaran talaga or inaaral talaga yung paggugupit. Kaya kung napapansin nyo, marami na rin nagtuturo online dito sa Pilipinas. Na ibig sabihin ay nadadala na dito sa Pilipinas yung culture ng haircut sa ibang bansa, which is pinapahalagahan, tinataas ang demand at binabayaran ng tama. Kaya yung mga nagme-mentor na yan, huwag kayong magagalit dyan sa mga yan. Aminin man natin sa hindi, naging barbero tayo or naging trabaho natin yung pagiging barbero dahil kailangan natin kumita ng pera. Kaya yung mga matataas yung singil na yan, ibig sabihin mas malaki yung achievement na nakukuha nila. Aminin natin mga ka-aspiring, hindi madali maging barbero.
Mahirap maging barbero, isipin mo yung pinagdaanan mo mula sa simula. Ngayon mo sabihin sa akin kung okay ka na sa 100 pesos. Nasanay lang tayo sa ganun mga ka-aspiring. Pero ang totoo, grabe yung pagod, hirap na pinagdaanan natin bago tayo maging ganto kung ano tayo ngayon. Kaya tama lang na itaas natin yung demand natin as a barber. Naaalala mo pa ba na may request sa yung kliyente mo na hindi mo nagagawa, na pinagpapawisan ka na ng malamig? Yung sobrang pagod na ng paa mo, gusto mo na magpahinga pero ang dami pang kliyente. Yung inaway ka pa ng kliyente mo. Yung sobrang gutom mo na pero hindi ka pa rin makakain. At marami pa ang pinagdaanan mo maliban dyan. Ngayon mo sabihin kung okay ka na dyan. Pero ang lahat ng sinabi ko ay nakadepende sa sitwasyon. Shoutout nga pala sa Boss Barber ng Allen Samar. Thank you for watching mga bro. Sana marami kayong napulot na aral sa tutorial natin. And please subscribe mga ka-aspiring para sa more tutorials to come. Tuloy-tuloy lang tayo at mabuhay tayong lahat mga ka-aspiring.